Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir Bibi? Isang magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyo pong tagapakinig. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Richard. Ibabahagi ko lang rin po yung aking naging karanasan. Bago po kasi ako nakapag-abroad, ay minsan din po akong naging tricycle driver doon po sa aming bayan. At sa pagiging driver ko, na kung saan halos buong araw ko ay nasa lansangan ako, kung kaya masasabi kong di man lahat, ay marami akong mga nasaksiyang pangyayari sa kalsada. Andyan yung nasaksiyan ko ang iba't ibang uri ng aksidente, mapatrak, kotse o motor. Naging saksi na rin ako sa ilang mga insidente ng pagpatay, tulad ng pamamaril ng mga tinatawag ngayon na riding in tandem, away kalye na nauwi sa saksakan, at kung ano-ano pa. Pero sa lahat ng ito ay may isa talaga akong hinding-hindi makakalimutan na pangyayari sa aking buhay. At ito po yung nais kong ibahagi sa inyo. Ang totoo, ako yung tipo ng tao na hindi rin mapaniwalain sa mga kwento-kwento. Paninindigan ko rin dati yung to see is to believe. Ngunit nagbago ang aking pananaw dahil sa karanasan kong ito. Paggarahe na sana ako noon, mga paalas 11 na, at malakas ang pasada nung araw na iyon. Pero dala na rin ng pagod kung kaya naisipan kong umuwi na. Naisip kong total naman ay malaki na ang aking kinita. Matapos kong maihatid ang isang pasahero na iyon na sana ang huli, ay bigla namang may pumara sa akin na 3 katao. At halata ang pag-aalala sa kanilang mga kilos at mukha. Nagmamadali sila. Sinabi nila sa akin na tulungan ko raw silang maihatid sa paggamutan. At napansin ko nga na ang isa nilang kasama ay duguan. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang pasakayin sila. Sa aking palagay ay mag-asawa yung dalawa at anak nila yung binatang sugatan. May malaking hiwa ito sa may gilid ng kanyang leeg at ang dami ng dugo na lumalabas doon, na may iba pa pala itong sugat. Nakita ko iyon nang minsang angatin ng babae yung damit na kanyang idinidiin doon para paampatin ang pagdurugo. Malaki din ang sugat nito sa kanyang braso na nakabuka pa. Ang pagkakaunawa ko nung una ay may diferensya sa pag-iisip yung kanilang anak. Dahil na rin sa ikinikilos nito at itsura. Hindi ito tumitigil sa kagagalaw kahit pa pinipigilan na siya ng kanyang mga magulang. Nung bandang huli naman ay naisip kong marahil ay lasing ito at malamang ay napaaway. Hindi ko naman kasi magawang makapagtanong sa dalawa.
dahil sa parang hindi nila gusto ang makipag-usap. Nagsimula na akong kabahan nang marinig ko yung nililika nitong mga tunog. Hindi iyon pangkaraniwan. Dumadaing ito at umuungol, pero hindi katulad ng isang karaniwan tao na nasasaktan. Kaya nakapagdudulot din iyon sa akin ng kaba. At lalo pa akong kinabahan nang kanila akong utusan na kumaliwa nang dumating kami sa isang baryo. Gayong ang paggamutan ay diretso lamang, na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng baryo na iyon. Pero bantog ang lugar na iyon sa amin na pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. Kaya sinabi ko sa mag-asawa nang akala ko ba ay sa ospital sila magpapahatid. Sinabi sa akin ng babae na wala silang sinabing sa ospital. Ang sabi daw nila ay sa paggamutan at magkaiba daw iyon. Kaya napakamot na lang ako ng ulo pagkat di ko sila maunawaan. Na ang salitang paggamutan pala para sa kanila ay iba kaysa sa paggamutan at ospital na nalalaman ko. At bigla kong narinig na nagsalita naman yung lalaki na asawa nito. At sinabing wag na raw ako magtanong pa at sundin na lang ang kanilang pinapagawa. Madiin ang pagkakasabi nito at may galit sa kanyang boses. Kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Nang mapasulyap ako sa loob ng tricycle, ay napansin ko nakakaiba din pala yung itsura ng binata. Hindi iyon malinaw sa akin sapagkat parang pilit na ikinukubli ng kanyang mga magulang. Kaya hindi ko maipaliwanag pero madaling mapansin nakakaiba iyon kaysa sa karaniwan. Hindi maayos yung daan. Hindi iyon sementado at malubak. Ang lakas na ng kalabog ng dibdib ko noong mga oras na iyon. Idagdag pa na napakadilim sa lugar, na ang tanging liwanag lang na mayroon kami ay yung nanggagaling sa ilaw ng aking motor. Narinig ko na mas lalong lumakas pa yung pag-ungol ng kanilang anak at halos magwala na ito. Kaya sinabi ko sa kanila na hindi ko na sila maihahatid pa sa gusto nilang puntahan dahil paggarahin na talaga sana ako at masyado na akong napapalayo. Narinig ko nagsalita yung nanay ng binata at sinabi nitong malapit na raw. Sa unahan na lang umano at bababa na rin sila. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag nang aking marinig iyon. Pero alerto pa rin ako at matalas na nakikiramdam dahil na rin sa itsura ng lugar. Hindi talaga maganda ang kutob ko. Idagdag pa yung lansa ng dugo na aking naaamoy mula sa loob ng tricycle. Di nagtagal ay pumara na ang babae at pinagtulungan nilang inalalayan yung kanilang anak. Umikot ito papunta doon sa aking gawi at inabutan ako ng pera bilang bayad nila sa akin. At nagpasalamat ito. Ngunit nagulat ako sa mga huling sinabi nito. Tatanawin daw nilang malaking utang na loob yung ginawa kong pagtulong sa kanila. Sana raw balang araw ay makaganti sila ng kabutihan sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa at mabilis na akong nagmaniobra para makaalis na
doon sa lugar. Paglabas ko mula roon, nung nasa malapad na kalsada na ako at binabaybay na yung daan pabalik, ay hindi mawala sa isip ko yung nakita kong mga sugat doon sa binata. Kaya minsan pa akong napasulyap doon sa loob ng tricycle. At naroon pa ang mga naiwang dugo nito. Pagdating ko sa bahay, ay aking nilinisan muna ang tricycle at tinugasan bago ako nagpahinga at saka natulog. Nang sumunod na araw, ay nakita kong nag-uumpukan yung mga kasamaan kong driver sa aming pilahan. Medyo tinanghali ako ng gising noon dahil na rin sa puyat at pagod. Pagkaparada ko ng aking tricycle, ay nakiumpok ako sa kanila upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan, na tila ba napakahalaga dahil sa seryoso ang kanilang mga mukha. Nagulat ako sa aking narinig. Nanlaki ang mga mata ko at biglang bumilis yung pagkalabog ng aking dibdib. Nalaman ko kasi, base sa pagsasalaysay nung isa naming kasamaan, na pinasok sila ng aswang noong nagdaang gabi, na nakunan ang kanyang asawa dahil doon. At kaya pala ito naroon ay hindi para pumasada, kundi upang humingi sa amin ng kaunting tulong. Ayon sa kanyang kwento, nagawa niyang mataga yung aswang, pero iyon ay nasa anyo ng aso ng abutan niya, at kanya umanong tinamaan iyon sa may bandang leeg, ngunit nagawa pa ring makatakas. Dahil sa aking mga narinig, ay natigilan ako at panandaliang natulala. Mabilis kasi nagbalik sa aking alaala yung mga nangyari. Naisip ko na marahil yung binatang sugatan na naging huling pasahero ko ang aswang, at dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa sinasabi nila na kanilang pagamutan, na sa aking palagay yung kanilang pagdadalan ay isa ring aswang at baka kaanak nila. Nung puntong iyon ay mas pinili ko ang manahimik na lamang. Alam kong mali, pero isinaalang-alang ko rin yung kaligtasan at kapakanan ng aking pamilya. Naisip ko kasing baka dahil doon ay magulong bigla ang payapa naming pamumuhay na mag-anak. Makaraan ang ilang buwan, nalaman ko mula sa aking asawa na siya ay nagdadalang tao sa pangalawa naming anak. Masayang masaya ako noong mga sandaling iyon, Sir Bibi, dahil sa matagal bago nasundan yung aming anak. Magpipitong taon na yung panganay namin noong mga panahong iyon. Kung kaya wala talagang mapagsidlan yung kasiyahan ko noon nang malaman ko na buntis siya. Noong mga 5 buwan na ang tiyan ng asawa ko, ay lagi na akong mas maagang umuwi. Isang gabi, habang nakahiga na kami, ay napansin kong hindi mapakali yung aking asawa. Para itong init na hindi maintindihan. Kaya kumuha ako ng kapirasong karton at pinaypayan ko pa ito. Kahit na nakabukas na yung aming electric fan. At nang tila hindi pa rin ito kontento, ay akin ang binuksan ang bintana at iniladlad yung kortina. Naisip kong akin na lang isasara iyon kapag nakatulog na siya. Binantayan ko yung asawa ko,
pinaypayan ko pa rin siya. Hinayaan ko munang makatulog ito. Hanggang sa di ko na rin namalayang nakatulog na rin ako. Noong mga bandang madaling araw na, ay bigla na lamang akong nagising dahil sa malakas na pagsigaw ng aking asawa. Naramdaman daw niya kasing parang may sumuhod sa kanyang duster, na kanya pa raw naramdaman iyon sa kanyang hita. Nang mapalingon ako sa bintana, ay nakalimutan ko palang isarado iyon, na akin iyong nakatulugan. At nakita ko ang isang kulay itim na pusa na naroon, na panandalian pang tumingin sa akin bago tuluyang tumalon palabas. Kinilabutan ako nung oras na iyon, dahil kakaiba ang pagtitig noon sa akin. Napalagay ko ay hindi iyon pangkaraniwang pusa, pagkat parang may isip ito. Nang sumunod na araw, habang nasa palengke kami at namimili, ay nagulat na lamang ako nang biglang sumulpot sa aming daraanan ang isang babae. Nabigla ako nang aking mapagsino iyon. Iyon ay yung nanay ng binata na sugatan. Una itong nagsalita sa asawa ko at sinabing maswerte daw ito at yung aming anak, pagkat ako ang kanyang napangasawa. Bumaling ito sa akin at ako naman ang tinitigan at kinausap. Sabi niya, pagsuotin ko ng itim na damit ang aking asawa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, at kung aking magagawa ay magsunog ng goma at mga tuyong dahon kapag nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Na hindi ako nakapagsalita at napatango na lamang sa kanyang mga sinabi. Kalaunan po ay napagpasya namin mag-asawa na lumipat ng tirahan. Malakas kasi ang kutob ko na mayroong aswang na umaali-aligid sa aming bahay, at mayroong masamang balak sa aking mag-ina, na sa palagay ko yung pusang nakita ko nung gabing iyon ay yung babae, o di kaya naman ay yung anak nito. Ganun pa man, ay nagpapasalamat pa rin ako na tinupad nga nito yung pangako niyang gumanti ng kabutihan sa ginawa kong pagtulong sa kanila. Pero ayoko magbigay ng kumpiyansa at magpakasakali, dahil sa buhay ng pamilya ko ang pinag-uusapan. Awa naman ng Diyos at naisila yung aming anak na malusog at ligtas sa bago naming tinitirahan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay inyo ring magustuhan. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.